Guys, tumigil na yung ulan. 10:30 na. Ayan, inano ko yung ating puso ng saba. So ito, last year trinay ko na siya, kaso hindi nagustuhan ng kapatid ko kasi ano daw, matigas, hindi katulad yung nabibili sa ano, sa palengke. Malambot siya, pero hindi ko alam kung talagang yung sasaba yung ano pinagbibili sa palengke na ganito ang gawin ko. I-try ko ulit kasi pareho lang naman yung lasa, yun nga lang at makunat siya, yung ano siya, matigas. So ang gawin ko, pakuluan ko muna siya, saka ko siya ibilad, siguro ganun. I-try natin ulit. Kung hindi talaga, kung matigas talaga siya, hindi talaga ito yung ano ng saba, ang ginagawang gulay na ganito. Tinanggal ko yung mga ano, tapos ito yung puso. I-try kong ano, yung nagagawa daw yung ukoy eh. So try ko, tingnan natin. Okay, ayan, binilad ko na yung ano, pinaghati ko sa dalawa para hindi masyadong makapal, para matuyo kagad. Okay, later. Ayan na yung banana blossoms. So inano ko muna yan, pinakuluan, tapos sinagyan ko ng asin, konting asin lang naman. Yan na siya. Tapos yung ano, yung gagawin nating ukoy, inano ko na, pipigain muna yan para matanggal yung ano. Ayan o, lagyan natin ng asin para mapiga. Tapos pagka napiga na to, ano, hinahaluan lang naman siguro ito ng flour saka eggs, tapos i-prito na para maging ukoy. Okay, later. Ito pala yung nabibili sa palengke na banana blossom. Ayan o, tig 10 piso yung ganyan. So tingnan natin kung maging ganyan na rin pag natuyo na. Ayan na yung ating framing ingredients, yung banana blossom. Piniga na natin yan, linagyan ko na yan ng black pepper, tapos yung eggs, tapos yung flour. So imimix natin to sila, tapos may timpla na siya kasi ano eh, linagyan ko siya ng asin pag piniga mo yung ano, banana blossom. Lagyan mo ng asin, kaya medyo templado na siya. So tingnan natin pag na-mix na natin yan. Okay, nilagay natin yung ano, yung 4 eggs, tapos ito lalagyan natin ng flour. Hindi ko masyadong ano mini-measure, hindi ko mini-measure, tansya lang tayo. So tingnan natin kung ano naman ang outcome nito. Iprito natin dyan sa ano, sa kahoy. Okay, ayan na, hinaluan natin ng ano, yung binili kong hinalo ko doon sa laing. May natira kalahati lang, inano ko. Ayan, hinaluan natin siya ng shrimp na maliliit. So prituin na natin. Ito mag-iinit, mag-ano tayo dito tayo magpiprito. Okay, ayan na. Simula na tayo magprito. Ayan. Tapos kumuha ako ng dahon ng saging. Lagayan natin kasi yung ating ano, nigo, lahat tagapit. Tatlo akong ano. Tapos si Cody, naku, hindi ako nakita. Nag-ingit na naman, lumabas dyan sa ano. Tapos nung nakita ako, kumuha nga ako ng dahon ng saging. Huminto. Kasi akala siguro wala ako. Ano pa? Ano na yan? Linaig pa nito yung baby. Kulit. Pag alam na andito lang ako, okay lang. Pagka ano, naku, nakahanap sa akin. Wala, landyo na yan. Busog yan, oh. Hindi pa nga naubos yung pagkain. Masyado. Balikan natin yung ating piniprito at baka ayan na yung ating finished product. Kuntik mo pa. Masarap din. Hindi ko na to linagyan ng asin. Yung asin na lang na yung pinag-ano ko siya.
Pinagbabad ko tapos piniga. Gawa na lang tayo ng sausawan. Sarap. Ating kawali. Hinayos natin yung ano para iwas ano. Ayan. Okay, di ba? Madali lang pala. Madali lang pala ito. Kaso ang init nga ano talagang pagpawisan ka talaga. Pero okay, ayan. Sigurado magugustuhan ito ni Cody Pot. Ulam. Meron na tayong ulam na naman. Init-initin na lang natin para kay Cody din yung iba. Okay. Bye.